Nagkaroon ng tribute si Bronny at si Lebron sa unang game nila sa Cleveland na mukhang mapupurnada pa yung last game ni Bronny bago pumasok ng G League. Binigyan ng tribute ng Cavaliers, ginawa lang palamuti ng Lakers sa game si Bronny. Hindi man lang pinasok na matagal-tagal sa game. Mas matagal pa ata yung edit ng tribute sa kanilang dalawa. Ang Cleveland undefeated papasok ng game versus Lakers. Sila yung may pinakamalaking points differential sa East, 16 points per game. Sunod sa nila ang Boston. Natambakan agad ng Cavaliers yung LA 42-23 ng first quarter. Nasa 15 points agad noon si Donovan Mitchell. Parang naaalala ko tuloy yung 2021 season. Sabi pa ni Anthony Davis, hindi sila matatalo ng dalawang sunod. Ayun, talo din ako ng panggas. Sa buong first half, 12 free throws agad yung Lakers. Dalawa pa lang sa Cavaliers noon. Si Lebron at si AD tig 12 points. Lamang pa rin naman ang Cavs noon ng 19 points papasok ng third quarter. Nasa 17 points na si Donovan, 18 points at 12 rebounds naman si Jarrett Allen. Malakas din yung Cavaliers ngayon dahil dalawang big man, nag-improve pa yung Evan Mobley. Dalawa sila ni Jarrett Allen sa defensive end, pati outside shooting ni Mobley nag-improve din. Si Anthony Davis naman mukhang nadali pa ng injury. Humahawak sa tagiliran, pinagpalit-palitan pa ni Mobley at ni Allen, talagang mahihirapan. Nasundot pa yung mata ni Anthony Davis sa isang play. Naka 22 points at 13 rebounds naman si AD. Si Lebron kahit kalabaw pa rin, 26 points at 6 rebounds. Si Bronny James naman nakascore na din sa wakas, hindi sayang yung tribute. 2 minutes mark ng last quarter, lamang na kasi din ng malaki ng Cavaliers. At least sa hometown niya nakascore. Unang puntos ni Bronny sa kanyang NBA career, sa kanyang hometown pa. 5-0 ngayon ng Cavaliers, 24 points kay Donovan, 25 kay Mobley, 20 and 17 kay Jarrett Allen. Lalong tumaas patuloy yung points differential average ng Cavaliers sa East. Ang Cavaliers ang nag-iisang undefeated team sa East dahil natalo ang Boston Celtics kontra sa Indiana Pacers. Muntikan pa nga doon ng Indiana dahil 2 minutes mark lamang sila ng 9 points na parang pamilyar din yung nangyari. 7 points ang ginawa ni Tatum para makatabla sa 124. Galing yon sa step back 3-point shot ni Tatum na mukhang nag-switch mula automatic papuntang manual dahil meron ng clutch. Sa overtime naman doon bumawi ang Pacers mula kay Pascal Siakam. 5 points ang ginawa niya sa last 36 seconds, pantabla at panglamang sa game. 37 points, 9 rebounds, 5 3-point shot kay Tatum, nasa 25 si Brown, 23 naman si Derek White. Sa Pacers, 17 points at 12 assists si Haliburton, si Siakam nasa 29 points at 11 rebounds na may 6 pang 3-point shot. Ito na siguro yung maraming tumama dahil tinalo ng Detroit ang Philadelphia. Unang panalo ng Pistons sa season. Sumasakit na ata yung likod ni Tyrese Maxey. Naka 32 points, mahigit 25% pa ng attempts ng Philadelphia galing sa kanya. Sa Detroit naman, 22 points kay Cunningham, 23 kay Jaden Ivey. Si Joel Embiid, wala pang date ang sinasabi kung kailan siya babalik ng Sixers. Napagmulta pa nga ng NBA dahil sa comment niya. Si Paul George naman i-reassess this week. Expected na makakabalik si PG sa Philadelphia versus Clippers. Sa home court pa ng LA yun. Pinaka-late date yun na posible makalaro si PG. Kung sakali naman may dadaanan pa kasing dalawang game yun, ang Memphis at Suns. Expected date na babalik doon si PG pero possible na hindi rin siya makalaro sa susunod na game. Dahil Lakers ang kalaban, 1 day apart din versus Clippers. So hindi ko masabing struggling yung Sixers kasi kulang sila, wala yung dalawang star nila. Kahit bumalik pa si PG, si Joel Embiid naman hindi pa sigurado kung makakalaro agad ng madami. Ang report pa kasi doon kay Embiid, injury management. Wala namang binanggit kung anong klaseng injury bukod lang doon sa nakuha niyang injury last year na naoperahan. Ito yung isa sa mga key matchup ngayong araw, New York versus Miami. Ito kasi yung unang tapatan nila matapos i-call out ni Butler si Josh Hart na kaya ba siyang pigilan ni Josh Hart sa game. Nung huling nagtapat kasi si Butler at si Josh Hart sa playoffs, kinakain lang niya yung depensa ni Josh Hart. Minsan, ini-snub din niya kapag kakamayan. May Karl Anthony Towns pa yung Knicks na mayroong 44 points at 13 rebounds. Nabalikan pa ng Knicks yung Miami sa second half. 18 points ang ginawa doon ni Bronson na may total siyang 22 points at 9 assists. At syempre, gagawan pa rin ng issue na di umano, hindi pa rin okay si Butler at si Towns. Inisnab di umano ni Butler si Towns pero kinamayan pa rin. Nalimitahan si Butler sa 15 points, 4 rebounds at 4 assists. 34 points naman si Hero. Si Josh Hart, buti pinaihi pa sa game, meron 10 points, 14 rebounds at 5 assists. Sabi nga niya after ng game, hindi niya kailangan umiscore, di depensa lang siya. Hindi kasi nire-respeto ni Butler yung depensa ni Josh Hart. Kaya nga ilang beses niyang ini-snub na makipagkamay si Josh Hart sa game. Ngayon, iba nga lang yung senaryo. Hindi na si Josh Hart yung primary defender dahil meron na silang Anunoby at Bridges sa Knicks.